So lagay na po natin, my existence, Genesis chapter 1:28. God bless them, sabi rito. And God bless them. Ito po yung ginawa si Adan at Eva. Madalas natin marinig sa maraming pastor na yung pong kasalanan nila Eva ay naranasan natin. Ibig sabihin, dumadaloy sa atin, wala tayong ginawa, pero tayo ay parang nahawa. But I tell you something, hindi lang yung kasalanan ang ating namana sa kanila. May namana rin po tayo ng mga pagpapala. Yung sinabi ritong God bless them, yan yung God bless them po. Pinagpala sila ng Diyos. Kasama rin tayo dyan. Huwag lang natin highlight lagi yung kasalanan. Kasalanan lagi naman nandiyan yun. Pero tayo po ay kasamang pinagpala ni Adan at Eva. Yan. And yung sinabing be fruitful and multiply, kasama po tayo lahat doon. Subdue the earth, kasama po tayong lahat doon. Ayan. Rochelle Leandro, God bless you. At salamat din sa pag-share, ha? Si Krisa Celis, ayan. Isang Krisa, isang Crazy. God bless everyone. Tuloy po natin, at ang sabi rito, did you know that the first time human were introduced in the Bible doesn't have names? Yeah, doesn't have names, sabi rito. Ang sabi lang doon, then God said, let us make man human in our image, in our likeness. Let them rule the fish in the sea, the birds in the sky, the domestic animal over the earth, and all the animals that crawls on the earth. Nung nilalang sila, bago sila bigyan ng pangalan, yan muna ang binanggit ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa mga taong ito. Yan. Si Adan at Eva ay binigyan ng kapamahalan, kapangyarihan sa lahat ng hayop, kasi wala pa namang iba noon kundi hayop pa lang. In other words, ay kasali po tayo dyan. Ayan, kasali po tayo dyan. Sa totoo lang. Kasali tayo, hindi lang natin namana ang kasalanan, namana rin natin ang kanilang kapangyarihang maging mapamahalaan ang mundo. Kasama rin po tayo dyan. Si Ningning Dayapan, God bless you. Si Karen, God bless you, Karen. Ituloy po natin. And they were commanded to. Ito po yung command na binigay ng Lord sa kanila. God bless them. Yan, kasama tayo dyan. Pinagpala din tayo. Wag laging kasalanan ng ating naiisip na minana natin. Minana rin po natin ang pagpapala. Be fertile, increase in number, fill the earth, and be its master. Rule the fish in the sea, the birds in the sky, and all animals that crawl on earth. Lahat ng klase ng hayop. Kasama tayo dyan. Na mag-aari. Yan. In other word, ay lahat tayo ay nagkaroon ng ganyang pagpapala. No? Everything were supplied. Alam natin yun. Sabi ng 129 to 13. God said, I've given you every plant. Binigay ko sa inyo lahat ng tanim, seeds on the face of the earth, and every tree that has fruit, and with seeds, this will be your food. I have given all green plants as food to every land, animal, every bird in the sky, and everything, every animal that crawls on the earth, every living breath animal. And so it was. Well, ba't ko binabanggit, inuulit-ulit na kasama tayong pinagpala dyan? I tell you, ito kasi ating mga pag-uusapan. Bumati ulit tayo. Maui, di Pasupil at si Rev Espermatrice. God bless you, Rev. Ayan, praise God. At ang sabi niya dito, we are the completion of the creation. We complete the creation. Kinumpleto natin Ikaw at ako, kinumpleto natin ang creation ng Diyos sa ika-6 days. And God saw everything that was made, it was very good. After He created man, sabi niya, very good. Kasama ka rin sa very good. Ayan. Hallelujah. Kasama ka rin sa very good ng Lord. Sa yung nangyari ka ng Eva, yun. Meron pong 3 plausible. Ibig sabihin, ito po hindi na pwedeng baguhin. Universal lesson or reasons for my existence. Tayo lahat.
Hindi na to pwedeng baguhin eh. Ito'y nilagay na ng Diyos, pinatatag niya na ano. Una, I'm part of the beginning. It is in my blood. Yan. I'm part of the beginning. It is in my blood. Kasama ako, sabi ko, kasama lagi tayo sa pasimula. Kung anong pagpapala ang binigkas ng Diyos kay Adan at Eva, sa akin din yun at iyo din yun, ha? At para mangyari yan, para maganap yun sa atin, sinimulan din tayo ng Diyos sa magitan ng pagtanggap natin sa Panginoon bilang pananampalataya. Meron tayong 2 Corinthians 5:17. Whoever is a believer in Christ is a new creation. Ayan na. Ito ko ngayon, nasa dugo ko yung blessing nila Adan at Eva, nasa dugo ko yung pag-aharing meron sila kasi I'm also a new, yan, tuturo natin, a new creation of God. Yung old ways ko, wala na, wala na yun, old way of living disappeared. A new way of living has come into existence. I am a new creation. Ayan. In other words, pag tinuturo kong ito, kung anong meron ngayon na blessing, nagpo-flow na sa akin mula ngayon. Why? Nasa dugo ko na yun. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, nasa dugo mo na ang pagpapala. Nasa dugo mo na ikaw ay maghari. Nasa dugo mo na ikaw ay makaranas ng kakaibang kilos ng Diyos sa buhay. John 17:9, I pray for them. I'm not praying for the world, but for those who you gave me, because they are yours. As the world exists, my reason to be here is to be fruitful and not just to feed myself. Ayan. Sana hindi lang tayo nakikinig at tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Hindi lang ganon. Dapat maging mabunga tayo at hindi lang tayo, yun po yung habang nandiyan ang mundo, habang nandiyan ka, dapat ang buhay natin mabunga. Kaya nga po ako sa Quebec, gusto natin maging mabunga. Yan, sa totoo lang, ha? Gusto natin. Okay, batiin ko lang itong mga taong to, si Josie Reduque, si Ramon de Guzman, si Rochelle Lendero. God bless you po. In other words, ito pong dahilan. Dahil ako'y sa Panginoon, ako'y sa Diyos. Ako'y nilalang niya. As the world exists, my reason to be here is to be fruitful, not just to feed myself. Hindi lang ako para spiritually kumakain. Natututo. Kailangan maging mabunga ako. Ganyan din tayong lahat dito. No? Amen. Hallelujah. I will not break the purpose. It is happening now. Ayoko i-break ang purpose na ito. No? Ayokong masira itong layunin ng Diyos sa buhay ko. At nagaganap na kasi ito. Why am I here? God brought me here by miracle and I will move and speak out for Him. Sasabihin ko yung tungkol sa Kanya, walang makakapigil, babahagi kung sino si Lord. Bakit? I exist for Him. That's the part of my existence. Banggitin ang kabutihan ng Diyos. Matthew 28 verses 18 to 20. Ayan, bago ko ituloy, Eduardo Furigay, Mary Ann Pabino, Mary Ann Magalong, God bless you. Thank you very much sa panonood. Matthew 28:18 to 20, Jesus undeterred went right ahead and gave His charge. God authorized and commanded me to commission you. Ayan na. Tingnan nyo ha, parehong-pareho halos nung binanggit kay Adan at Eva, inulit-ulit sa panahon natin ngayon. Kasi nga, bagong nilalang ka na. Kasi anak ka na ng Diyos. Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life, making them by baptism in the threefold name, Father, Son, and the Holy Spirit. Time to baptize, time to do great things, time to be used by the Lord. You are authorized. You have that. This is my existence. Yan po yung dahilan bakit tayo nag-exist lahat. Yan po, no? Sabi ni Maui di Pasupil, yes, amen po. Thank you, Lord, for your blessing to us. Amen. Talaga lang magpasalamat tayo at ang sigaw naman ni Shenet ng matinding amen. Tuloy po natin. Ano sabi niya nito, verse 20, then instruct them in the practice of all I have commanded you. I will be with you as you do this.
day after day, right up to the end of the age. Hindi kaiwanan ng Lord eh. Ang kaibahan ho, pag napansin nyo si Adan at Eva, nung nilalang sila, medyo ang Diyos po ay pinabayaan muna silang gampanan yung ginagawa. Pero ang kaibahan po sa Panginoong Yesus, yan kita natin, hindi kanya iiwanan. Hindi kanya iwanan. Yun po ang matinding kaibahan natin kay Adan at Eva. I'm a planter and I was born for this. Ako po'y tagapagtanim. Kahapon, sowing, power of sowing. Ngayon naman, pagtatanim ng salita ng Diyos, magsishare, no? I'm a planter and I was born for this. Ipinanganak akong maging ganito. Ang mag-share, magbahagi ng kabutihan ng Diyos. Now I know that whatever my position now, it is because of Him. And His plan in my life is for His glory. Yung plano niya sa buhay ko, para sa glory niya to. Ayan. Ako ay nilagay niya sa, kung anumang position meron ako yan, katulad ngayon, ako po ay nagsusupervise ng Canada. At sa akin pong pagsusupervise, ayokong ito'y wag magbunga. Kaya nga ngayon bukas ay i-declare na natin ang JA1 Quebec ay pang-18 natin church dito po sa Canada. Yay! Ang 18. Grabe, galing ni Lord, no? Naka-18 na tayo. Sabi natin, actually, kasama kasi ang JA1 doon. Kumbaga, ang totoo niya na 17. Pero anyways, imaginein mo, hindi ka iniwanan ng Diyos. Ginawa kang mabunga. Kasi, ganito ako pinanganak. Dapat ganun din tayo. Yan Pagbati rin po kay Pastor Bobby Abad, Rev. Lorna Umali, kay Elena Makatangay, at kay Shirley Labausas. Yan. In other words, you and me, we were born for this. Maggamit ng Diyos para sa kanyang glory. Amen. Kailangan talaga i-commission kayong lahat. Luke chapter 8 verse 5. A farmer went out to sow his seed. Some of it fell on the road. It was trampled down. And verse 11. The story is about some of the people. The seed is the word of God. Kaya nga, let's go. Let's move on. Let's share the word of God. I-share po natin Romans 1:16. It's news I'm not proud to proclaim. I'm most proud. It's news I'm most proud to proclaim. This extraordinary message of God's powerful plan to rescue everyone who trusts Him, starting with the Jew, then right to everyone else. Ito po ay iniutos ng Panginoon. Ayan. At tayo po'y magmalaking ipahayag ang extraordinary message of God kahit kanino. Maging visible po tayo nagbabahagi ng kanyang salita at hindi umaalis sa kanyang naisin. At makita ng lahat kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan. Sabi ko nga sa aking 4 corners of life, sabi ko, God's power is in me because, sabi nga, I'm the temple of the Holy Spirit. Ang matindi dito is isang part. Sabi ron, God's healing and miracle flows through me because I am serving Him. Mag-serve lang po tayo sa Lord. Samahan niya tayo. May mangyayari pong pagkilos ng kanyang matinding anointing, matinding pagpapala, matinding pagsama, matinding pagkilos. Meron pong anointing yan. And it will flow to each one of us. We're blessed. Pinagpala ako at sinamantayan ng Diyos. Okay, ibigay ko sa inyo yung final thoughts on this. Wake up and be heard. For today, your life existence was defined. Sa ating pong pinag-usapan, yung life existence natin na defined ngayon, Ako at ikaw ay narito para magawa ang plano ng Diyos. Ang plano niya, ako'y gamitin kahit saan at saan man magpunta ay maging mabunga, pagharian ang lahat dahil mahal ako ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ipag-pray po natin lahat ng gawain ngayon. Father Heart God, salamat po sa ngayong linggo na gawain sa Pilipinas.
Let your anointing flow mula po sa aming Maine, sa Batangas, hanggang sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, ng JA1 at bukas naman sa iba't ibang mga bansa. Let your power flow, let your presence flow, let everything, Lord, maganap according to your perfect will. May magaganap na matinding pagkilos mo. Sapagkat ang mga pastor, Panginoon, ay nagtitiwala at nananampalataya, sila po ay sasamahan mo at mararanasan ang iyong kapangyarihan. I declare more anointing to all the pastors. Walang mapapahiya o walang paghihindian mo, Panginoon, lahat ng a-attend, pinagpala in Jesus' name sa bawat churches ng JA1. Let your name be exalted, O God. Isang linggo, mula Lunes hanggang Sabado, kami punong-puno ng kung ano-anong mga balita. Gusto po namin ng mabuti at makapangyarihang balita. Let it flow, Lord. Let it flow, Father God. Let your anointing flow upon all the pastors who are about to preach today. At lahat uuwi ng pinagpala, kantahan pa lang, grabe ng anointing. Pagtayo ng lingkod mo, Lord, grabe ang anointing. Uuwi lahat na pinagpala, physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, Lord. We're all blessed. Thank you, Father God, for blessing each one of us. Thank you for being so good as we give you all the praise, the honor, and the glory. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Woo! Hallelujah! Grabe! Intindi, no? Sige po, at pagbati po, at yung mga hindi ko po nabati kanina, no? Pastora Vicky Hilera, God bless you. Yan, Pastora Vicky. Herrera pala. At si Ate Lina or Angel de Chavez, Lontok. At siyempre, kay Evelyn Belen, Ate Belen Rabi, kay Irene Donato, kay Ate Angie, Jade Barros, thank you for all of your life. Salamat po sa mga nakasama ko ngayong araw na ito. More blessing po sa inyong lahat. May gagawin ng Diyos. Tandaan nyo lagi, ha? The best yet to come. Amen. God bless everyone. At mahal na mahal ko po kayo sa Panginoon. Amen and amen.